Successful na guys ang ating booking. Your booking is now confirmed. Hello guys, welcome back again to my channel. Today's video guys, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung papaano gamitin ang inyong travel fund pagka nag-book kayo dito sa Cebu Pacific. So, tara guys, umpisahan na natin. Okay, search na natin guys ang Cebu Pacific. Ayan. Then, click natin yan. Ayan. So, sa may mga get go guys, i-click nyo lang yung sign in. Ayan. Pero kung wala kayo, yan sa taas makita ninyo kukunin yung booking reference number at saka yung surname ng passenger. So, since ako yung gagamit guys, meron akong get go. So, magla-login lang ako guys. Lalagay ko yung email ko and then yung password. Ayan. So, ilalagin ko ang aking get go member. And then, click ko ang login. Ayan. And then, click natin ang book flight. So, ang i-actual book natin guys ay one way lang. Ayan. And then, Clark to Macau ang aking ibobook. Clark to Macau. Ayan. So, para sa mga nagtatanong guys, hindi pa rin sure yan. Anytime pwede pa rin makancel. Hanggat ang Macau ay wala pa rin confirmation kung kailan sila magpapasok. Ayan. So, ang halimbawa ko na lang guys ay ayan, mamili tayo ng date na available. So, kita nyo guys, ang Cebu Pacific wala pa rin mga available flights sa mga parating na date. So, ang earliest guys ay yung November. November lang meron yung pinakamaagang flight. So, ang i-book ko na lang guys ay yung November 5. Ayan. So, Clark to Macau, November 5. And then, click natin yung find flights. So, ang pinakamababang price guys ng November 5 ay 2,388 pesos. So, yun po ay may kasamang hand carry na 7 kilos. Pero kung gusto nyo ng may bagahe na 20 kilos, ayan, scroll down nyo lang. Pero mas mahal po siya, syempre. And then, ayan, kung may reservation seat kayo, ang presyo niya ay 3,347 pesos. And then, yung susunod naman ay 4,047 kung gusto nyong rebooking yung ticket. Ayan. So, depende po yung mga benefits sa price ng inyong ticket. So, ayan. And then, ang pipiliin ko nga guys ay yung 2,388. Yan po yung naka-promo. Ayan. So, pag okay na guys yung napili natin na date, click lang natin yung continue. Ayan. So, mapunta tayo sa mga ads on. Ayan. Kung gusto nyo mag-ads on ng bagahe, ng travel sure, ayan, pwede nyo pong i-click dyan. Ayan, kung gusto nyo rin mag-add ng seat, click nyo lang yung add. Pero kung in case na ayaw nyo at merong naka-add dyan, click nyo lang para mawala. Ayan, kagaya nyan, nakabagahe ako ng 40 kilos. Pwede kong i-remove yan, i-click ko lang yung none. Or kung gusto nyong palitan, ayan, kagaya nyan, 32 kilos or 20 kilos po pwede. And then, makita nyo dyan guys yung 40 kilos. Pagka yung clinic nyo yung 40 kilos, meron siyang exceeding
So, pagka ang bagahe nyo guys ay 40 kilos, hindi po pwedeng sa isang maleta lang siya. Pwede nyong ilagay sa isang maleta around 32 kilos, wag lang susobra. Pwede kayong gumamit 3 hanggang 4 na maleta pag kayong bagahe nyo ay 40 kilos. So, ayan guys. Pagka mag-add kayo ng bagahe. So, yung sa akin guys, hindi ko na lang lalagyan ng bagahe. So, ang kiklik ko lang guys ay yung naan. And then, scroll down nyo lang guys. Makita ninyo dyan yung mga bawal sa hand carry. So, kailangan guys, sundin nyo kung ano yung mga bawal. Huwag nyong ilagay yung mga pinagbabawal dyan dahil kukunin po yan sa airport. Hindi nyo rin madadala. So, yung mga yan, wag na wag ilalagay sa hand carry. Pwede po yan ilagay sa inyong maleta. Pero hanggat may iwasan yung wag nang dalhin, wag nyo lang pong dalhin. Ayan. So, ayan yung mga ads-on na po pwede nyong idagdag. Ayan din yung travel sure. And then, makita nyo dyan guys yung inyong benefits kung mag-avail kayo ng travel sure. So, kung kumuha kayo ng travel sure, 620 pesos po siya. Pero kung ayaw ninyo, wag nyo na pong i-check yung sa may travel sure. So, sa may mga gusto, i-check nyo lang po yun para in case, pero ilayo naman po sana, may mga benefits kayong makukuha. Ayan. Kung okay na, click nyo lang yung save all and then proceed. So, yan. You don't have any ads on for your trip. Are you sure you want to continue? Click nyo lang yung yes. And then, ayan guys, makita nyo rin guys, dyan yung Philippine Travel Tax. So, yung price nyan ay 1,620. So, sa online guys, pag nagbayad kayo ng travel tax, may advantage and then may disadvantage. Advantage nyo guys, ay hindi na kayo pipila. Pagka nasa airport kayo, diretso na kayo sa counter. Ang disadvantage niyan guys, example na cancel yung flight or hindi na kayo tumuloy, mahirap po siyang i-refund. So, ako pong ginagawa ko, doon na po ako mismo nagbabayad sa airport para sure na that time, magagamit ko talaga siya. Kasi mahirap po siyang i-refund. Kailangan pang pumunta sa pinaka main office ng travel tax para makuha ninyo yung 1,620 pesos na yan. So, advice ko, doon na lang po kayo mismo magbayad sa airport. Agahan nyo na lang pong pumunta ng airport. So, yan, click nyo lang yan. Skip nyo lang kung ayaw nyo mag-avail ng travel tax. So, mapupunta kayo dyan guys sa may booking summary nyo. I-click nyo lang. I-check ninyo mabuti kung tama yung destination, yung date, ayan yung details. Makita ninyo yung time nung alis ninyo at saka yung time ng pag-arrive nyo sa Macau. So, yan yung alis ko ng Clark, 9 p.m. and then, dating ko dito sa Macau ay 11 p.m. So, ayan yung price. Ayan yung booking total, 2,388 pesos. So, kung okay na yan guys, i-check nyo lang yan. Ayan, and then, continue. So, check ninyo kung tama yung pangalan ninyo, contact number, and then, especially guys, yung inyong email dahil pagka nagkaroon ng mga pagbabago, ng mga advisory, nagpapadala si Cebu Pacific sa inyong email ng update. So, ayan na guys yung ating payment method. So, ayan yung credit card, PayPal, Alipay, Payment Center. And then, yan nga yung travel fund. Yan yung ating gagamitin. So, click natin yung travel fund. So, yung balance na kailangan kong bayaran ay 2,388 pesos. And then, yung laman guys ng aking travel fund ay 6,425.69 pesos. So, may sobra pa siya guys. And then, sa mga nagtatanong guys kung paano kung hindi enough yung nasa travel fund nila, pwede pa rin po. Una nyo lang i-input yung inyong travel fund.
And then, mapupunta siya sa balance due ninyo yung kulang. Pwede kayong magbayad sa payment center o kaya sa credit card. So, ayan guys. Ganyan lang kadali. Sa mga hindi enough yung inyong travel fund, pwede pa rin. So, since ako okay pa and then may sobra pa sa travel fund ko, wala pong problema. Ayan. So, may matitira pa sa aking travel fund. So, kung okay na guys, ayan, makita ninyo. So, ibabawas lang yan, 2,388 sa aking balance. So, continue nyo and then, ayan, na-loading na siya guys. Okay, successful na guys. Your booking is confirmed. Ayan. So, okay na ang aking ticket. So, view natin guys yung aking itinerary. So, makita nyo dyan yung reference number, kailan siya ibinook. And then, andyan yung flight details. Ayan. So, confirm na ang aking ticket guys. Na ginamit ko sa payment ay ang aking travel fund. Ayan, makikita nyo guys, mode of payment use, travel fund. Ayan, 2,388 pesos, approved na siya. And then, andyan yung pangalan. So, ganun lang kadali guys, mag-book sa Cebu Pacific gamit ang ating travel fund. So, para sa may mga katanungan po, mag-comment lang po kayo para masagot natin at mag-suggest din po kayo sa susunod pa nating mga video kung ano pong gusto nyong tutorial. Maraming salamat guys sa inyong pagkikinig at panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Maraming salamat guys. Ingat po ang lahat. Bye!